Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Pagbasa ng sakdal kay ex-Senator Bong Revilla, kapwa akusado, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Sa ikalawang pagkakataon ay hindi na naman natuloy ang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division kay dating Senador Bong Revilla Jr. at DPWH Bulacan Engineer Juanito Mendoza. Ito ay dahil sa may dalawa pang mga mosyon na inihain ng kampo ng dalawang akusado sa 92.8 million peso flood control project anomaly sa Pandi, Bulacan. Sa urgent motion for inhibition ng kampo ni Revilla, pinag-i-inhibit nito ang presiding judge ng 3rd Division na si Justice Carl Miranda dahil sa kaibigan siya ng abogado ni Revilla na si Attorney Ramon Isguera. Bukod dito ay kapatid din ni Sandigan Bayan Justice Miranda, ang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ngayon ay tumatayo ng state witness sa manumalyang flood control project. Mayroon ding hiwalay na mosyon ang kampo na inihain naman ni Engineer Juanito Mendoza na kapwa kailangan munang resolbahin ng korte dahil dito itinakda sa February 16 ang muling pagbasa ng sakdal kina Revilla at Juanito Mendoza. Samantala, kapwa naghain naman ng not guilty plea ang 5 iba pang akusado na sina DPWH Engineers Bryce Erickson Hernandez, JP De Leon Mendoza, RJ Humasigya, Emelita Huat at Cristina May Pineda. Itinakda naman ng korte sa February 27 ang pre-trial ng 5 akusado habang mula sa Biyernes, February 13 ay tinalaga namang araw para sa marking at submission of evidences. Samantala, mananatili muna rito sa Sandigan Bayan si Revilla at ang lahat ng mga akusado dahil sa babasahan din ng mga ito ng sakdal sa kasong graft sa 4th Division mamayang 1:30 ng hapon. Bukod sa mga abogado ni Revilla, ay kasama rin ng dating senador ang kanyang misis na si Cavite Congresswoman Lani Mercado at anak na si Cavite 1st District Congressman Jolo Revilla sa muli nitong pagharap dito sa Sandigan Bayan. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Commuter at Consumer Group, nanawagan na itigil na ang bangayan sa politika at tutukan ang kapakanan ng taong bayan. Nanawagan ngayon ang grupo ng mga commuter at consumer sa mga politiko, na itigil na ang bangayan at pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mamamayan. Sa isang pulong balitaan sa Quezon City, iginiit ng Commuter PH na kailangang matutukan na muli ang pangangailangan ng mga commuter at consumer kasama sa pangunahing hirit ng grupo ang masolusyonan, na ang araw-araw na mabigat na trapiko na hindi lang nakakaapekto sa mga pasahero kung hindi maging sa ekonomiya. Nanawagan din ng grupo sa LTFRB na i-review ang PUV modernization at tugunan ang kakulangan ng masasakyan, gayon din ay mabigyan ng suporta ang mga pampublikong tsuper at operators. Nais din ng grupo na masumpu na ang mga kolorum na nakakaapekto sa mga lehitimong PUVs at nagiging panganib sa buhay ng mga pasahero. Handa naman umano ang grupo na makipagdialogo sa mga ahensya ng pamahalaan para maihatid sa mamamayan ang mga nararapat na serbisyo para sa publiko. Ating alamin ang mga latest update mamayang 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.